Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr. Binabati ko po ng happy fiesta ang aking mga classmates sa ICST, ang Sanga Class. Happy fiesta po na ating pinagdiriwang ngayong araw na ito, ang piyesta ng ating mahal na patron. Mga kapatid, narinig natin kahapon sa ating ebanghelyo na si Jesus binatikos sapagkat siya ay nakikain, nakisalamuha sa mga tinaguriang makasalanan ng kanilang lipunan, ang mga maniningil ng buwis. Ngayon po, muli pong binatikos si Jesus. Nag-step up pa yung kanilang pambabatikos. Ngayon ang tanong nila, bakit pa kumakain si Jesus? Para bang ang batikos ng mga Pariseyo ay huwag ka na lang kumain. O parang sinasabi nila ay parang mas mabuti pang mawala ka na lang, mamatay ka na lang. Para bang ganun ang nais nilang ipamukha sa ating Panginoong Jesucristo. At paano po sinagot ni Jesus ang paratang ng mga Pariseo sa kanya? Una po, ginamit niya yung imahe ng isang kasal na hindi sila pwedeng mag-ayuno hanggat kapiling nila ang biyodo, ang groom. Pangalawa po, gumamit si Jesus ng dalawang imahe. Una po, yung imahe ng lumang tela na tatapalan ng bagong tela. Hindi po pwede ito mag-stretch, sabi ni Jesus. Yung pangalawang imahe po na ginamit niya ay yung lumang lalagyanan ng alak at lalagyan po ng bago. Sabi ni Jesus, nagfe-ferment ito, mag-stretch, puputok yung lalagyan. Ano po ang punto ng Panginoon? Una po, pinapakita ng Panginoon sa kanila na ang kanyang mga turo ay bagong-bago at hindi po bukas ang puso ng mga Pariseyo na tanggapin ang itinuturo ng Diyos. Kahit alam naman nila na maganda at totoo ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang challenge sa atin mga kapatid, una po, kapag po wala tayong magandang masabi sa ating kapwa-tao, huwag tayong batikos ng batikos. Huwag tayong puna ng puna. Kung wala tayong makitang maganda sa ibang tao, mas maganda na lang tumahimik na lamang tayo. Pangalawa po, kapag po hindi natin tanggap ang tao, huwag naman tayo yung maninira ng ibang tao. Baka minsan kasi, puna tayo ng puna, naninira tayo ng ibang tao o batikos tayo ng batikos kasi insecure tayo, naiinggit tayo, o baka naman meron tayong pinagtatakpang hindi magandang ginagawa at para hindi mapunta sa ating yung spotlight ay naninisi tayo ng ibang tao o kaya naman naninira tayo ng ibang tao o baka naman tayo yung may hindi magandang ginagawa. Kaya po binabatikos natin ng iba upang sa ganon ay sila yung mapansin ng ibang tao at hindi yung ating maling ginagawa. Mga kapatid, kapag kung galit tayo sa isang tao, huwag naman tayong manira. At sana ma-challenge tayo na huwag yung pangit, huwag yung kapuna-puna, yung pagtuunan natin ng pansin. Mas maganda siguro, tignan naman natin kung ano nga ba ang mabuti sa ating kapwa-tao. And we will see so many miracles that will happen if we would focus more on the goodness of one another. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.